King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1519. Labanan ng grupo laban sa isang God King. Purgatory Sacred Land, God King Charflame. Napaungol si Baming Hui sa gulat habang nakatitig sa elder na nababalot ng nagninangas na liwanag. Mukhang ang dalawang God Lord na iyon ang nagulat ng bagay. Nagdilim ang ekspresyon ni Xin Wuang. Kung alam niyang magiging ganito ang mga pangyayari, napatay na sana niya ang God Lord Bloodthirst at ang kanyang kasama. Ang God King ng Purgatory Sacred Land. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Zhao Feng. Sa kanyang mga mata, ang isang God King ng Heaven-defying faction ay magiging mas malakas kaysa sa isang God King ng isang Sacred Land. Hanggat ang bagong dating na ito ay hindi isang God King mula sa Heaven-defying faction, may pagkakataon pa ring ibalik ang mga bagay-bagay. Tila mayroon lamang oras para dumating ang God King Charflame ng Purgatory Sacred Land. Dahil mas marami ang mga ito sa kanya, maaari silang mag-away. Kilala mo ba ang matandang ito? Tumingin si God King Charflame kay Baming Hui. Wala siyang impresyon sa Third Heaven God Lord na ito na may bloodline ng Heaven Mending Race, ngunit wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, siya ang God King ng Purgatory Sacred Land at medyo sikat sa Ancient Desolate Realm of Gods. Baming Hui, parang matatalo na naman ang Heaven's Legacy Race mo. Sumingit si Zhao Feng sa mahalagang sandali na ito. Heaven's Legacy Race. Nagulat si God King Charflame, at tinitigan niya ng masama ang Baming Hui. Ilang taon na ang nakalilipas, ang mga miyembro ng upper echelon ng dalawang 5-star faction ay ganap na nabura sa Burning Heaven Sea. Batay sa kanilang pagsisiyasat, napagpasyahan ng Sacred Land na ito ay may kaugnayan sa Heaven's Legacy Race. Pinandilatan ni Baming Hui si Zhao Feng. Nagkaroon ng pagkakataong makatakas sa mga mata ng God King, ngunit ngayong alam na ng God King kung sino siya, nagbago ang sitwasyon. Nararamdaman na ngayon ni Baming Hui ang layunin ng pagpatay ng God King na ito. Siyempre, naiintindihan din ni Baming Hui kung ano ang pinupuntirya ni Zhao Feng. Gusto ni Zhao Feng na pansamantalang sumama sa kanya si Baming Hui sa paglaban sa God King. Mukhang may balak kang lumaban. Natural na masasabi ni God King Charflame na ang grupo ni Zhao Feng ay nagplanong lumaban, at ang mga aksyon ni Zhao Feng ngayon ay hilahin si Baming Hui sa kanyang tabi. Whoosh! Lumipad si Baming Hui papunta sa gilid ni Zhao Feng. Ang pagtakas ng mag-isa ay malamang na imposible, kaya maaari lamang siyang sumali sa grupo ni Zhao Feng upang labanan ang God King. Ang henerasyong ito ng mga junior ay talagang isang grupo ng mga walang alam. Mapanuksong bamantong hininga si God King Charflame. Nang matapos niyang sabihin ito, biglang tumaas ang temperatura ng rehiyon habang ang marahas na apoy ay dumidiin patungo sa grupo ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng anumang iba pang uri ay itinulak palabas. Sa ilalim ng epekto ng perpektong fire law ni God King Charflame, lahat ng iba pang intent ay lubos na nasugpo. Tanging ang enerhiya ng primal chaos ni na Zhao Feng at Baming Hui ang nasa medyo mas mabuting kalagayan. Biglang umatake sina Zhao Feng at Baming Hui, na nagpakawala ng napakalaking alon ng enerhiya ng primal chaos. Boom! Bang! Ang apoy ay humampas sa hadlang ng enerhiya ng primal chaos, na nagdulot ng malalaking alon ng apoy. Sa loob ng defensive barrier, naglunsad ng sarili nilang pag-atake sina Xin Wuang at Twilight Valley laban sa God King Charflame. Swish! Ang Twilight Valley ay nagtipon ng time energy sa isang nasa salat na talon na pumutol sa lahat habang ito ay sumisigaw pasulong. Inactivate ni Xin Wuang ang kanyang Giant God Race na bloodline, ginamit ang kanyang malawak na pisikal na lakas upang magpaputok ng ilang palad ng fire energy. Naglakas loob ka bang mag-counterattack? Nagulat si God King Charflame. Ang mga taong ito ba ay mga hanggal o sadyang mangmang na maglakas loob na salakayin ang isang God King? Boom! Ang God King Charflame ay nagwagayway ng palad, tinipon ang walang hangganang enerhiya ng apoy sa mundo sa isang malaaraw na globo at pinaputok ito. Napakalakas ng pag-atake. Nagulat si Xin Wuang. Kung tatanggapin niya ang pag-ataking ito mula sa God King Charflame, halos tiyak na mapapahamak siya. Boom! Bang! Ang malawak na globo ng araw ay napuno ng apoy. Habang nilalamon nito ang mga pag-atake ng Xin Wuang at Twilight Valley, lumabo lang ito ng kaunti.
Sa harap ng napakalaking pressure na dulot ng globo ng araw, ang Xinhuang at Twilight Valley ay namutla at napaatras. Chaos Heaven Wave. Primal Chaos Tribulation Lightning Slash. Sina Zhaofeng at Beiminghui ay umatake, nagpakawala ng malalakas na pag-atake ng Primal Chaos na tumama sa nakakapasong Sun Sphere. Boom! Bang! Crash! Nagbanggaan ang dalawang nakakatakot na enerhiya, at sa huli, na-block ang Sun Sphere. Hindi masama. Talagang minamaliit ka ng matandang ito. Napangiti si God King Charflame. Nagdilim ang mukha ni Zhaofeng. Mayroong dalawang Third Heaven God Lords na naruroon, at si Zhaofeng mismo ay may lakas ng Third Heaven. Bagamat si Xinhuang ay nasa tuktok lamang ng Second Heaven, ang kanyang lakas ay nasa hangganan din sa Third Heaven. Ngunit sa sitwasyong ito, halos hindi pa rin nila nalabanan ang isang pag-atake ng isang God King. Noong una ay binalak niyang itulak pabalik ang God King at pagkatapos ay tumakas, ngunit ngayon, napagtanto ni Zhaofeng na minamaliit niya ang kapangyarihan ng isang God King. Zhaofeng, masyado kang walang muwang. Napakakapangyarihan ng mga God King na kahit magtulungan tayo, siya lang ang makakalaban natin. Panunuya ni Beiminghui. Ang mga God Kings ay nasa Third Heaven din. Malamig na bumantong hininga si Zhaofeng. Nang ang lahat sa kanila na nagtutulungan ay nagawa lamang na labanan ang pag-atake ng God King Charflame ay dahil sa labis na pinsala sa Beiminghui. Bukod dito, tiyak na mayroon siyang lihim na motibo at hindi ginagamit ang kanyang buong lakas. Swish! Gamit ang isang wave ng space-time robe, inalis ni Zhaofeng ang kanyang tatlong clone. Masyadong mababa ang kanilang cultivation level para makatulong sa isang God King, at mas malamang na mapatay sila. Ngunit pagkatapos na alisin ang tatlong clone, ipinatawag ni Zhaofeng ang Black Destruction Dragon. Ang Black Destruction Dragon ay nakarating na sa Second Heaven. Pagkatapos ng lahat, ang Black Destruction Dragon ay nakarating na sa First Heaven pagkatapos ng oras nito sa Light Race Divine Kingdom. Nang maglaon, pagkatapos na patayin ni Zhaofeng ang dalawang Third Heaven God Lords, ibinigay niya ang karamihan sa mga mapagkukunan sa Black Destruction Dragon. Pumunta ka. Tumawag si Zhaofeng. Whoosh! 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 Nag-charge pasulong ang lahat. Ang Black Destruction Dragon, Twilight Valley, at Xinhuang ang may pananagutan sa opensa. Samantala, sina Zhaofeng at Beiminghui, kasama ang kanilang Primal Chaos Energy, ay responsable sa pagpigil sa mga pag-atake ni God King Charflame. Boom! Bang! Crash! Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa buong mundo ng pulang apoy, na naging sanhi ng pagkabaliw at pag-init nito. Sa sandaling ito, ang lugar na ito ng labanan ay naging isang ipinagbabawal na lupain na mas mataas kaysa sa Burning Heaven Sea. Ang ordinary First Heaven God Lords ay hindi man lang manggahas na makipagsapalaran sa loob. Kayong mga brats. Naging tangkay ang ekspresyon ni God King Charflame. Ang mga taong ito na nagtutulungan ay talagang nagtagumpay sa pansamantalang pagpigil sa kanya. Sa mga ito, mas epektibo ang mga pag-atake ng Twilight Valley. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kalakasan, siya ay halos isang God King, kaya siya ay hindi kapani-pani walang tuso at karanasan. Ang Black Destruction Dragon at Xinhuang ay napakalakas din sa kanilang antas. Bilang karagdagan, ang Black Destruction Dragon's Origin Destruction ay hindi pinigilan ng Fire Law. Bilang karagdagan, ang maliit na pas ang magnanakaw ay paminsan-minsang gumagawa ng mga palihim na pag-atake kapag may pagkakataon. Ngunit ang mas mahalaga ay ang pagharang ni Zhaofeng at Beiminghui sa mga pag-atake ni God King Charflame. Ang Primal Chaos Energy ni Zhaofeng ay kapantay ng Beiminghui, kaya parang dalawang Third Heaven God Lords ang humahadlang at nagpapahina sa mga pag-atake ni God King Charflame. Bukod dito, paminsan-minsan ay maglulunsad ng mga pag-atake si Zhaofeng laban sa God King Charflame. Primal Chaos Lightning Sword. Isang Primal Chaos Lightning Sword ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhaofeng. Napaungol si God King Charflame, ang enerhiya ng apoy ay umaakyat upang pahinin at harangan ang espada. Kumilos. Kumilos. Lumakas ang origin energy sa kaliwang mata ni Zhaofeng. Habang ipinapaikot ni Zhaofeng ang kanyang thought power, nakatutok siya sa isang pag-iisip.
Iniisip niya ang Primal Chaos Lightning Sword na lumilipat sa ibang lugar sa itaas ng God King Charflame. Sa sandaling ito, na-activate ang kakayahan ng realization, na nagiging realidad ang imahinasyon ni Zhao Fang. Swish! Ang Primal Chaos Lightning Sword na iyon na hinarang ng hindi mabilang na apoy ay biglang naglaho. Nagulat si God King Charflame sa tanawing ito. Nagsimula pa siyang maniwala na mali ang kanyang paghuhusga at ang pag-atake ni Zhao Fang ay napakahina kaya nabura lang ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, muli niyang naramdaman ang mga alon ng enerhiya mula sa Primal Chaos Lightning Sword. Kaplaash! Sa isang pagsabog ng kidlat, ang Primal Chaos Lightning Sword ay lumitaw sa itaas niya at sinaksak sa kanyang ulo. Ano? Bakit ito lumitaw sa itaas ko? Nagulat si God King Charflame. Karaniwang ginagawa ang mga ganoong bagay gamit ang enerhiya ng space law, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang spatial ripples ngayon lang. Napasigaw si God King Charflame sa sakit habang umiiling. Binigyan niya ng masamang tingin si Zhao Fang. Mukhang walang nagawa. Si Zhao Fang ay medyo nabigla. Ang kanyang Primal Chaos Lightning Sword ay halos agad na nakapatay ng ordinaryong Second Heavens, at maging ang Third Heaven Beaming Hui ay iginalang ito ng may takot. Ngunit kahit na ang espadang ito ay tumpak na tumama sa ulo ng God King Charflame, ito ay tila maliit na epekto. Gayunpaman, sa pananaw ni Beaming Hui, ang nagawa ni Zhao Fang ngayon ay sapat na kahanga-hanga. Karaniwang hindi narinig para sa isang Second Heaven God Lord na saktan ang isang God King. Kasabay nito, nakakuha ng mas mataas na opinyon si Beaming Hui sa mga kakayahan ng Ninth God Eye. Kahit isang God King ay hindi nakapansin ng anuman. Sea of Purgatory. Sumigaw si God King Charflame, iniunat ang kanyang mga kamay at pinakawalan ang kanyang perpektong fire law. Ang temperatura ay muling tumaas at ang apoy ay naging mas mabaliw. Nagsimulang lumaki palabas ang isang dugong pulang apoy mula kay God King Charflame. Si Xin Huang, Twilight Valley, at ang Black Destruction Dragon ay agad na napaatras ng ilang dosenang linang sumasabog na enerhiyang ito, na nagsusuka ng dugo habang sila ay nakakunot-noo. Zhao Fang, pinukaw mo ang God King. Sigaw ni Beaming Hui. Malinaw na hindi ginagamit ni God King Charflame ang kanyang buong lakas kanina, ngunit nagbago ang sitwasyon. Paano kung siya ay isang God King? Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay malupit. Ang isang selyadong enerhiya sa tabi ng kanyang God Altar ay biglang nagsimulang lumipat. Buzz! Kumaway ng kamay si Zhao Fang, nagpapadala ng maitim na Primal Chaos na enerhiya na pasulong. Sa sandaling lumitaw ang enerhiyang ito, naabsorb ang bahagi ng enerhiya ng apoy sa rehiyon. Ang enerhiya ng Primal Chaos na ito ay ang enerhiya na nabuklod ng God King Remnant Will mula sa legacy ground ng Heaven Mending Rays sa katawan ni Zhao Fang. Ito ay God King level Primal Chaos Energy. Naalarma si God King Charflame. Ang enerhiya ng Primal Chaos na antas ng God King na ito ay malinaw na mula sa sinaunang panahon at malinaw na hamina, ngunit ito ay enerhiya pa rin ng Primal Chaos. Matapos makuha ang enerhiya ng God King Fire, ang lakas nito ay nagsimulang tumaas. Buzz! Inipon ni Zhao Fang ang enerhiyang ito sa isang Primal Chaos Divine Sword at inihagis ito pasulong. Si God King Charflame ay sineseryoso ang pag-ataking ito, hindi nang ahas na maging pabaya. Kumaway ang kanyang mga palad sa paligid, tinipon niya ang kanyang apoy sa isang nagliliyab na phoenix. Explode! Biglang sumigaw si Zhao Fang. Kung ang God King Charflame ay inihanda para dito, malamang na kaya niyang harangan itong Primal Chaos Divine Sword. Dahil iyon ang kaso, mas mahusay na magpasabog na lamang ng enerhiya. Boom! Bang! Ang Primal Chaos Divine Sword na papalapit sa God King Charflame ay biglang sumabog. Madilim at baluktot na enerhiya ang nagmula sa putok, na nilalamon ang lahat sa paligid. Sa harap ng biglaang pagputok ng enerhiya ng Primal Chaos, ang naglalagablab na phoenix ng God King Charflame ay unti-unting gumuho habang ang enerhiya sa kanyang katawan ay nagulo, na pinilit ang God King Charflame na umatras ng ilang hakbang. Brat, maglakas loob ka ba? Galit na galit si God King Charflame. Ang masaktan ng Second Heaven God Lord ay isang kahihiyan na dadalhin niya habang buhay. Ngunit nasa kalagitnaan pa lang siya ng kanyang pangungusap nang lumubog ang kanyang ekspresyon.
Sa kabilang panig, si Xin Huang at ang iba pa ay nagulat na hindi maihahambing. Paano magkakaroon si Zhao Feng ng lakas ng God King level Primal Chaos? Gulong-gulo ang isip ni Bame Inghui. Kung ginamit ni Zhao Feng ang enerhiyang ito sa simula pa lang, patay na siya. King of Gods, Kabanata 1520. Pseudo-Ancestral Artifact. Paano magkakaroon si Zhao Feng ng lakas ng God King level Primal Chaos? Gulong-gulo ang isip ni Bame Inghui. Kung ginamit ni Zhao Feng ang enerhiyang ito sa simula pa lang, patay na siya. Ngunit kahit na ganoon, nahirapan pa rin ang grupo ni Zhao Feng na itulak pabalik si God King Charflame. Talagang may limitasyon ang antas ng enerhiya ng God King sa loob ng katawan ni Zhao Feng. Sa mahabang panahon, matatalo pa rin sila. Ngunit sa sandaling ito, may naramdaman si Bame Inghui at ngumiti. Ang Protector ay narito na sa wakas. Sa di kalayuan, ang God King Charflame ay malungkot at tahimik. May hindi tama. Naramdaman ni Zhao Feng ang kakaiba sa hangin, at sa parehong oras, ang kanyang kaliwang mata ay kumaibot. Biglang bumagsak ang isang malawak at nanginginig sa langit. Ang rehiyon ay nanginag, at ang grupo ni Zhao Feng ay lumubog na parang tinamaan ng napakalaking martilyo. Mag-ingat ka. Tumawag si Zhao Feng habang naghahanda na siyang umalis. Ngunit sa sandaling ito, isang kahanga-hangang matanda ang lumitaw sa likuran nila. Ang kanyang katawan ay nakayuko at ang kanyang balat ay matigas at mabangis na gaya ng balat ng 1,000 taong gulang na puno, na natatakpan ng hindi mabilang na espesyal at sinaunang mga pattern. Ito ay walang iba kundi ang Protector ng Heaven-defying faction. Sa sandaling lumitaw ang Protector, ikanaway niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng isang fan ng silver energy. Boom! Bang! Dahil sa kawalan ng bantay, ang partido ni Zhao Feng ay nahuli sa biglaang pag-atake ng Protector. Dali-dali nilang ginamit ang kanilang defensive arts, ngunit ang pilak na liwanag ay nagtulak sa kanilang mga depensa na parang gawa sa papel. Plush! Lahat sila ay pinalipad ng ilang dosenang li, nagsusuka ng dugo habang ang kanilang mga mukha ay namutla. Sa kabutihang palad, ang Protector ay bigla na lamang pumutok at hindi nakabuo ng kapangyarihan lalo na para sa welga na ito, kung hindi, ang kanilang buhay ay nasa panganib. Whoosh! Sa bahagyang pagliko ng kamay ng Protector, tila nagyelo ang kalawakan. Ang paggalaw ay naging napakabagal at mahirap. Sa sandaling ito, ang dugo na isinuka ni Zhao Feng ay namuo at naging madugong perlas at lumipad sa kamay ng Protector. Ang Protector ng Heaven's Legacy Race. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Feng. Sa dalawang God King na naruroon at ang grupo ni Zhao Feng ay lubhang nasugatan, sa pangkalahatan ay imposibleng labanan. Bukod dito, naramdaman ni Zhao Feng na ang Heaven's Legacy Race Protector ay mas malakas kaysa sa ordinaryong God Kings. Kung bakit kinuha ng Protector ang ilan sa kanyang dugo, wala siyang oras para isipin ang mga ganoong bagay. Protector, salamat at dumating ka kaagad. Napangiti agad si Bame Inghui. Nalaman niyang hindi kasiya siya ang pakiramdam ng kanyang buhay na nasa ilalim ng kontrol ng isa pang God King. Divine Emissary Bame Ing, nasaan ang iba? Dahan daw ang tanong ng Protector, walang pakialam ang kanyang ekspresyon. Agad na nanlamig ang mukha ni Bame Inghui at nagsimulang manginig ang kanyang puso. Ngunit hindi siya nang ahas na magsinungaling sa harap ng Protector. Si Divine Emissary Chang at ang 3 Palace Kings ay pinatay ng partido ni Zhao Feng. Isang grupo ng mga walang kwenta. Nanlamig ang boses ng Protector. Malinaw na kailangan lang nilang iantala ang 9th God Eye, ngunit ang grupo ni Bame Inghui ay dumanas ng napakalaking pagkatalo at halos pinahintulutan si Zhao Feng na makatakas. Agad na bumagsak si Bame Inghui sa lupa at lumuhad ang isang tuhod. Protector, patawarin mo ako. Sobrang minamaliit ni Sir ang matandang ito. Biglang sabi ni God King Charflame na hindi nasisiyahan. Sa sandaling lumitaw ang Protector, sinimulan niyang pag-alitan ang kanyang nasasakupan na para bang wala si God King Charflame. Dahil dito, napahiya si God King Charflame. Ngunit ang mga sumunod na salita ng Protector ay halos mapasukan ng dugo ang God King Charflame. Talagang minamaliit kita. Malamig na sabi ng Protector. Ang Heaven's Legacy Race ay nagiging masyadong mayabang. Ito nga pala ang teritoryo ng Purgatory Sacred Land.
Nagalit si God King Charflame at isinantabi ang lahat ng kagandahang loob habang siya ay sumisigaw. Sa sandaling ito, ilang malalakas na pulso ng enerhiya ang nagmula sa malayo, at pagkaraan ng ilang sandali, ilang Godlord ang dumating. Mayroong 2 third heavens at 4 na second heavens sa grupong ito, lahat sila ay upper echelon Godlords of the Purgatory Sacred Land. Sa ancient desolate realm of gods, lakas ang nagpapasya sa lahat. Ang Protector ay tumugon ng may pantay na sukat. Hindi nagtagal pagkatapos dumating ang mga dalubhasa ng Purgatory Sacred Land, lumitaw ang isang nakasuot na puting Divine Emissary ng Heaven-defying faction kasama ang 3 Palace Kings. Para sa Heaven's Legacy race na magpadala ng ganoong puwersa para makuha si Zhao Yufei, makikita ng isa kung gaano ito kahalaga kina Zhao Yufei at Zhao Feng. Lalong lumakas ang puwersa sa magkabilang panig. Sa puntong ito, kahit na ang bawat miyembro ng grupo ni Zhao Feng ay nasa pinakamataas na kalagayan, sila ay nalampasan ng magkabilang panig. Ngunit ito ay hindi nangangahulugan na walang pagkakataon ng isang ping-ikot. Parehong gusto ng Purgatory Sacred Land at ng Heaven-defying faction ang Ninth God Eye. Dahil ito ang teritoryo ng Purgatory Sacred Land, malinaw na may mas maraming puwersa ang Sacred Land. Bukod dito, ang grupo ni Zhao Feng ay nasugatan lamang ng husto ng Protector, kaya't sila ay nanghina na ang iba pang 2 partido ay nagsimulang huwag pansinin sila. Sigurado ka bang gusto mong ipaglaban ang Ninth God ay sa akin? Nakangiting tanong ni God King Charflame. Ang lugar na ito ay ang teritoryo ng Purgatory Sacred Land. Sa kanyang utos, parami ng parami ang mga eksperto na magtatagpo sa lugar na ito. Labanan. Wala kang laban sa akin at wala kang karapatang makipagtalo sa akin. Ang tagapagtanggol ay kalmado gaya ng dati. Hahaha, tingnan ko kung gaano kalakas ang mga eksperto ng Heaven's Legacy race. Tawa ng tawa si God King Charflame. Katatapos lang niyang magsalita nang magsimulang mag-ipon sa paligid niya ang walang hangganang apoy. Ang God King Charflame ay naging parang isang nagliliyab na araw, na nagliliwanag ng nakasisilaw na pulang ilaw. At habang mas maraming enerhiya ang natipon sa paligid niya, ang temperatura ay mabilis na umakyat. Ang mga kalapit na Godlords ay nagsimulang mahirapang huminga. Ang buong rehiyon ay nagninangas, ang espasyo mismo ay malapit ng matuno. Walang pinigilan si God King Charflame laban sa God King expert na ito ng Heaven's Legacy race, kahit na gamit ang pinakamalakas na kapangyarihang magagamit niya. Agad na napaatras ang grupo ni Zhao Feng. Iyon lang ba? Ang tagapagtanggol ay nanatiling hindi nababagabag. Swish. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ipinakita niya ang isang gintong pulang balahibo na pamaypay. Ang feather fan ay nabuo mula sa maraming patong ng mga balahibo, lahat ng mga ito ay naglalabas ng nakakapaso at nakakabulag na apoy. Sa sandaling lumitaw ang pamaypay, ang pulang apoy ay umatras at humina. Ang enerhiya ng apoy na natipon sa paligid ng God King Charflame ay medyo lumabo. Sa halip, nagsimulang magtipon ang enerhiya ng apoy sa paligid ng feather fan, na naging sanhi ng pagnininggas ng apoy ng mas maliwanag at mas maliwanag. Ang nakakatakot na imahe ng isang golden crow ay nagsimulang magpakita. Maaaring ito ay ang ancestral artifact Blazing Hell. Nanlalabo ang mga mata ni God King Charflame nang magsimulang kumabog ang puso niya. Ang pinakamataas na ancestral artifact ng mga Firelaw, ang Blazing Hell. Ito ay isang kayamanan na pangarap lamang ng lahat ng mga nagsasaka ng Firelaw. Gayunpaman, ang ancestral artifact na ito ay nasira sa Ancient Era. Ancestral Artifact Blazing Hell. Natigilan si Zhao Feng. Ang pressure na dulot ng feather fan na ito ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang 3 ancestral artifact fragment. Whoosh! Ibinuhos ng Protector ang divine power sa feather fan. Ang apoy na nagmumula sa feather fan ay agad na lumaki hanggang sa 100 beses sa kanilang orihinal na laki, na lumilikha ng isang fan ng apoy na hamarang sa kalangitan. Boom! Ang Protector ay inindayog ang pamaypay, na nagpadala ng isang golden crow na umuungol mula rito. Ang lahat ng apoy sa mundo ay agad na hinayla patungo dito, na nagpapalakas ng lakas nito. Naramdaman ni God King Charflame na nawalan siya ng kontrol sa rehiyong ito ng mundo, kahit na ang apoy na pinakawalan niya ay humina sa isang tiyak na lawak. Hindi.
Hindi ito maaaring ang Blazing Hell. Sumigaw si God King Charflame. Swish! Isang gintong pulang balahibo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay walang iba kundi isang Blazing Hell fragment. Kinailangan ni God King Charflame na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan para harapin ang pag-atake ng Protector. Inactivate niya ang fragment ng Ancestral Artifact at nagpakawala ng nakakasilaw na pulang araw. Boom! Bang! Ang gintong uwak ay walang pag-iingat na bumagsak sa nakasisilaw na araw, na nagpapadala ng isang bagyo na umaagos sa buong mundo. Umatras. Bilisan mo at umatras. Ang lahat ng mga eksperto bukod sa dalawang God King ay bumagsak. Ilang Second Heaven God Lords na malapit sa God King Charflame ay nabigong umatras sa oras at nasunog. Ang grupo ni Zhao Fang ay medyo malayo sa larangan ng digmaan, ngunit naramdaman pa rin nila ang pag-aapoy ng kanilang mga katawan, dugo, at maging ang divine power sa ilalim ng init ng firestorm. Agad na pinaandar ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at sumilip sa gitna ng larangan ng digmaan. Ibinahagi ng Golden Crow ang pulang dugo na araw sa kalahati at nakatungo sa God King Charflame, ngunit ang Golden Crow ay medyo lumabo, malinaw na hamina. Red Sun Barrier. Ginamit ni God King Charflame ang kanyang defensive secret art. Ang walang hangganang apoy sa paligid ng kanyang katawan ay natipon sa isang globo ng apoy na nagbabantay sa kanya. Boom! Bang! Sa pagtama ng Golden Crow, ang God King Charflame ay napaatras, isang malinaw na pagkabasag na nanggaling sa kanyang defensive barrier. Mabilis na pinatatag ng God King Charflame ang kanyang sarili at, mas masahol pa sa suot, pinandilatan ang Protector. Iyan ay hindi isang tunay na ancestral artifact, ngunit isang pseudo-ancestral artifact. Mahigpit na idineklara ni God King Charflame. Siya mismo ay may fragment ng Blazing Hell, kaya natitiyak niyang hindi totoo ang Blazing Hell na hawak ng Protector, ngunit isang pseudo-ancestral artifact ang na-reforged gamit ang karamihan ng mga fragment ng ancestral artifact ng Blazing Hell. Ang isang God King na may tunay na artifact ng ancestral ay maaaring tawaging isang Diyos. Ang Protector ay malinaw na wala sa antas na ito, ngunit gayunpaman, ang kapangyarihan ng pseudo-ancestral artifact ay napakalapit sa tunay na pakikitungo at hindi isang bagay na maaaring labanan ng God King Charflame. Kahit na ang Protector ay hindi sanay sa mga fire law, nagawa pa rin niyang talunin si God King Charflame gamit ang pseudo-ancestral artifact. Kung ang Protector ay isang dalubhasa sa isang fire law, ang God King Charflame ay nasa mas masahol na kalagayan. Ito ay talagang isang pseudo-ancestral artifact. Ungol ng Twilight Valley. Nagulat si Zhao Fang. Napakalakas na enerhiya, ngunit isa pa rin itong pseudo-ancestral artifact. Kasabay nito, naalala niya na ang God Lord Heavenly Solitude, na nagtataglay ng fragment ng Blazing Hell, ay hindi ginamit ito sa kanilang labanan. Maliwanag na ngayon na kinuha ng Heaven's Legacy Race ang lahat ng fragment ng ancestral artifact na mayroon sila at ni-reforge ang mga ito sa pseudo-ancestral artifact na ito. Tama. Tumango ang Protector habang ang pseudo-ancestral artifact ay nawala sa kanyang kamay. Isang pag-aalinlangan ang lumitaw sa mukha ni God King Charflame. Kahit na hindi ito ang totoong Blazing Hell, mayroon pa rin siyang matinding pagnanasa para sa pseudo-ancestral artifact. Mas hinaanggad niya ang bagay na ito kaysa sa Ninth God Eye. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanib sa isang God Eye ay hindi garantisadong magtatagumpay, habang walang ganoong problema sa pseudo-ancestral artifact. Kapag nakuha na niya ito, maaari na lang niyang pinuhin. Gayunpaman, alam din ni God King Charflame na hindi siya kalaban para sa Protector ng Heaven-defying faction, at walang pagkakataon na makuha niya ang pseudo-ancestral artifact. Ang God King Charflame at ang mga God Lord ng Purgatory Sacred Land ay dahan-dahang umatras. Umalis na sila sa labanan para sa Ninth God Eye. Zhao Fang, nagkita tayong muli. Sa pagkakataong ito, sa sandaling bumalik ka sa Divine Kingdom, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Lumingon ang Protector kay Zhao Fang at nagbigay ng nakakatakot na ngiti. King of Gods, Kabanata 1521. Ang Divine Punishment God Eye. Zhao Fang, nagkita tayong muli. Sa pagkakataong ito, sa sandaling bumalik ka sa Divine Kingdom, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Lumingon ang Protector kay Zhao Fang at nagbigay ng nakakatakot na ngiti.
Sina Twilight Valley at Xinwu ang nadama ang kanilang mga puso nanginginig. Ang layunin ng Protector ay makuha lamang si Zhao Fang. Kung tungkol sa iba, malamang na sila ay papatayin. Nang dumating ang Protector, maging si Zhao Fang ay nagsimulang magpanik. Kung ito ay isang ordinaryong God King, maaari siyang lumaban kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang reserba, ngunit ang Protector ay hindi ordinaryong God King, at mayroon pa siyang pseudo-ancestral artifact. Ang isang casual na welga ay sapat na para mawala ang lahat. Zhao Fang, makikipagdeal ako sa iyo. Kung handa kang makipagtulungan sa pagbibigay ng Ninth God Eye, kaya kong iligtas ang iba. Sa sandaling ito, ang Protector ay tumawa at gumawa ng isang panukala. Ang mga mukha ng grupo ni Zhao Fang ay nanigas. Walang inaasahan na ang Protector ay gumawa ng ganoong panukala sa oras na ito. Ang Heaven's Legacy Race Protector ay talagang isang tusong sorrow. Si Zhao Fang sa loob ay nagmura. Talagang nahirapan siyang pumili. Nako, nakalimutan kong sabihin, inutusan ako ng Heaven Lord na pilayin muna ang iyong cultivation. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Dagdag ng Protector, na nagpasikat ng masamang ngiti. Malinaw na ipinahihiwatig ng Protector na kung pumayag si Zhao Fang sa panukala, hindi na niya kailangang mapilayan ang kanyang paglilinang. Sa antas ng God Lord, ang isa ay maaaring ituring na isang namumunong eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang pagkasira ng pagtatanim ng isang tao at ang pagpilit na magsimula sa simula ay mas malupit na kapalaran kaysa kamatayan. Bilang karagdagan, iniisip ni Zhao Fang na, kahit na mahuli siyang muli, maaari niyang gamitin ang thought teleportation para umalis, ngunit kung masira ang kanyang cultivation, hindi magagarantiyahan ang kanyang tagumpay. Ngunit ang mga bagay na ito ay para sa ibang pagkakataon. Si Zhao Fang ay nahaharap pa rin sa isang mahirap na pagpipilian. Biglang, isa pang mabigat na enerhiya ang bumaba sa mundo. Walang sino man sa inyo ang makakahawak sa kanya. Isang malalim at matunog na boses ang umalangaw-ngaw, na naging dahilan upang manginig ang mismong espasyo. Ang maitim na ulap ay nagkalat, at ang apoy ay napatay. Ang lakas na ipinalabas ng dalawang God King ay agad na pinigilan ng misteryosong bagong dating na ito. Ang enerhiya na ito, maaaring siya iyon. Nagdilim ang mukha ng Protector, naging hindi sigurado ang kanyang mga mata. Sa di kalayuan, ang God King Charflame at ang kanyang mga puwersa ay sobrang madilim din. Maaari bang ito ay isang Diyos? Nanlaki ang mga mata ni God King Charflame habang inis kanya ang lugar. Ang Heaven's Legacy Race Protector ay may kaunting mga kaaway sa antas ng God King. Ang mga Diyos lang ang makakalaban sa ekspertong ito ng Heaven-defying faction. Anong nangyayari? Nagulat din si Zhao Fang. May nagpakita bang mas kakilakilabot na eksperto upang agawin ang Ninth God Eye? Swish! Biglang lumitaw sa langit ang isang tuwid na likod at kahangahangang lalaki na nakasuot ng damit na ginto at puti. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng nakasisilaw na puting kidlat, na nagdulot sa kanya ng aura ng walang hanggan na pagkadyos. Kapag may sumalubong sa kanyang tingin, ang kanilang mga isipan ay agad na tinamaan ng isang hindi nakikitang pag-atake. Ang mga nakaraang krimen at masasamang gawain ay umusbong sa kanilang mga puso, na naging dahilan upang sila ay mapahiya at mahiyain. Natahimik ang mundo na parang lahat ng bagay ay yumuyuko bilang pagsuko sa lalaking ito. Ito ba ang kapangyarihan ng Divine Punishment God Eye? Bumantong hininga ang Protector. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Divine Punishment, walang anumang kasamaan sa mundo ang maaaring magtago. Lahat ay nakagawa ng mga mali sa kanilang buhay. Kaya lahat ay naapektuhan sa isang tiyak na lawak ng Divine Punishment God Eye. Hindi ko akalain na ito ang Punishment God Eye. Napayuko si God King Charflame, nagugulo ang isip niya sa gulat. Hindi niya akalain na ang mga kaganapan ngayon ay makakaakit ng isa sa 8 Great God Eyes. God Eye. Naramdaman ni Zhao Fang ang isang hindi kapani-paniwalang pamilyar na enerhiya mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Ngunit ang God Eye deities ay mayroon ng mga God Eye. Ano ang kailangan nila ng Ninth God Eye? Mga tao ng Heaven's Legacy Race, umalis na kayo. Mahinahong wika ng Divine Punishment God, na nagsasaad ng isang utos na kailangang isagawa.
Hindi ko akalain na personal na darating ang Divine Punishment God. Dahil iyon ang kaso, umalis na tayo. Ang Protector ay bumantong hininga, ang kanyang saloobin ay medyo kalmado. Ano? Si Bame Inghui ay natigilan, kawalang kasiyahan at kadiliman ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi niya akalain na hindi pa rin nila makukuha ang Ninth God Eye. Ngunit dahil nakialam ang isang God Eye deity, walang magawa. Ang mga kilala bilang gods ay ang pinakamalakas na eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods, na mas mataas kaysa sa God Kings. Ang mga Diyos ay karaniwang walang kamatayan. Mula noong sinaunang panahon ay hindi pa nagkaroon ng salita ng isang Diyos na namamatay. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang mga Diyos. Kaya, sa sandaling lumitaw ang Divine Punishment God, kahit isang taong kasing lakas ng Protector ay agad na piniling umalis. Tara na. Sa utos na ito, pinaalis ng Protector ang mga miyembro ng Heaven-defying faction. Kahit na may pseudo-ancestral artifact, medyo malayo pa rin siya sa isang tunay na Diyos. At ang Divine Punishment ay palaging isinasagawa ng Diyos hanggang sa wakas ang kanyang mga desisyon. Walang kahulugan ang pananatili nila doon. Pakiramdam ng grupo ni Zhao Fang ay lalong lumubog ang kanilang mga puso habang pinapanood nila ang pag-alis ng grupo ng Heaven's Legacy Race. Ang isang God Eye deity ay talagang isang mas makapangyarihang pag-iral kaysa sa grupo ng Protector. Kayong lahat, sumama ka sa akin. Nang makaalis na ang Heaven-defying faction, ang Divine Punishment God ay bumaling sa grupo ni Zhao Fang. Para saan? Tanong ni Zhao Fang. Bumalik sa lugar ni Yu Chanwo. Ang sagot ng Divine Punishment God ay nagpatigil sa lahat. Ito ay lumabas na ang Diyos na ito ay hindi isang kaaway, ngunit isang taong dumating upang iligtas sila. Bagamat hindi nila alam ang dahilan, sapat na para sa kanila ang pagtakas lamang sa panganib. Tara na. Sa isang alon ng kamay ng Divine Punishment God, naglaho ang partido ni Zhao Fang. Ang tanging natitira ay ang grupo mula sa Purgatory Sacred Land. Ha! Malungkot na bumantong hininga si God King Charflame. Dalawang pangunahing tauhan ang lumitaw sa mga lupain ng Purgatory Sacred Land na hindi niya kayang masaktan. Talagang nawalan siya ng anumang dignidad na dapat niyang pag-usapan. Ang Chenshan Zone, ang sikretong base ng Sage Faction. Swish! Napuno ng kidlat ang kalangitan nang biglang sumulpot ang isang grupo ng mga tao. Lahat sila ay may mga mukhang kaaya-ayang sorpresa. Noong una ay hindi sila naniniwala na talagang ibabalik sila ng Divine Punishment God. Pumunta ang grupo sa pinakamataas na palapag ng tore na may 6 na panig. Chanwo, ibinalik ko na sila. Ang casual na sabi ng Divine Punishment God. Pinaghirapan kita. Napangiti si Yu Chanwo. Ang dalawang ito ay lumitaw na magbahagi ng isang relasyon na mas malalim kaysa sa mga kakilala lamang. Sa sandaling ito, naunawaan ng lahat na si Yu Chanwo ay humiling ng tulong ng Divine Punishment God. Sa nangyari, naghanda na si Yu Chanwo para sa pinakamasamang kahihinatnan. Nang tila sila ay malapit ng mabaigo, ang Divine Punishment God ay dumating upang iligtas sila. May utang na loob ako sa iyo pagkatapos ng lahat, ngunit nabayaran ko na ito ngayon. Natatag na pahayag ng Divine Punishment God. Lahat ng tao sa mundo ay may mga tanong, at ang mga Diyos ay hindi naiiba. Minsan ay nagtanong siya kay Yu Chanwo ng ilang katanungan kapalit ng isang pabor. Senior, ang aking lubos na pasasalamat sa pagliligtas. Agad na sinabi ni na Zhao Fang, Twilight Valley, at Xin Wuang. Dati ay hindi sila sigurado kung bakit ang Diyos na hindi nila kilala ang nagligtas sa kanila. Ngayon lang nila nalaman ang dahilan at nagpasalamat sila. Huwag kang magmadaling suklian ang pabor. Balak ko sanang hilingin sa iyo na tulungan mo ako sa ibang bagay. Biglang tumawa si Yu Chanwo. Para ba ito sa Ninth God Eye? Ang tingin ng Divine Punishment God ay napako kay Zhao Fang. Kasabay nito, sinusuri ni Zhao Fang ang Divine Punishment God's Eye. Ang pares ng mga mata na ito ay tila pumutok sa walang katapusang puting kidlat, at ang pagtingin lamang sa kanila ay magiging sanhi ng hindi mabilang na mga damdamin ng pagkakasala na lumitaw sa isip ng isang tao. Bukod dito, ang isang tao ay magdadala sa kanyang sarili na hindi gaanong mahalaga habang ito ay magiging isang malawak at kahangahangang bundok. Hindi ka interesado sa Ninth God Eye.
Miyembro rin siya ng God Eyes. Ngumisi si Yu Chanwoo. Isang miyembro ng God Eyes, Ham. Maingat na sinuri ng Divine Punishment God si Zhao Feng. Sa 8 Great God Eyes, isa o dalawa lang ang naniwala sa pagkakaroon ng 9th God Eye. Bagamat naramdaman ng Divine Punishment God ang isang napakapamilyar na aura mula kay Zhao Feng, mayroon siyang isa pang kakaibang pakiramdam. Sige. Pagkatapos ay mananatili ako sa iyo para sa isang spell. Biglang sinabi ng Divine Punishment God. Maaaring hulaan ng Divine Punishment God kung anong uri ng tulong ang nais ni Yu Chanwoo. Tinutulungan lamang nito si Zhao Feng sa pagpapabuti ng kanyang lakas at paglilinang. Dahil pareho silang God Eyes, ang Divine Punishment God ay maaaring magbigay ng higit kay Zhao Feng kaysa sa iba. Ang Divine Punishment God ay bahagyang sumang-ayon na ibalik ang kanyang pabor kay Yu Chanwoo, ngunit ito rin ay bahagi para sa kapakanan ng 9th God Eye. Bilang may-ari ng Divine Punishment God Eye, hindi na niya kailangan ng isa pang God Eye. Ngunit ang sinumang God Eye ay magiging isang Diyos balang araw, at hindi na kailangang ipaliwanag pa ang katayuan ng isang Diyos sa Ancient Desolate Realm of Gods. Mayroong 8 Great God Eye sa Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit mayroon silang patas na sama ng loob sa isa't isa. Ang 8 Great God Eyes ay kasalukuyang nahahati sa mahalagang dalawang kampo. Sa isang tabi ay ang Life God Eye, Divine Punishment God Eye, at Spacetime God Eye. Sa kabilang panig ay ang Death God Eye, Samsara God Eye, at Destruction God Eye. Ang Myriad Forms God Eye at Destiny God Eye ay hindi kabilang sa alinmang paksayon. Sinubukan ng magkabilang panig na i-recruit ang dalawang God Eyes na ito, ngunit mahirap silang hanapin, partikular na ang Destiny God Eye. Kung ang Divine Punishment God ay bumuo ng magandang relasyon kay Zhao Feng dito at i-recruit siya, kung gayon kapag si Zhao Feng ay naging Diyos, madaragdagan niya ang kabuuang lakas ng kanyang paksayon. Makalipas ang ilang sandali, naghiwa-hiwalay ang lahat. Inilipat ni Zhao Feng si Zhao Yufei palabas ng kanyang Divine Kingdom. Brother Feng, ligtas na ba tayo ngayon? Si Zhao Yufei ay hindi masyadong komportable sa Divine Kingdom. Pagkatapos ng lahat, alam niya na sina Zhao Feng at Xin Huang ay nahaharap sa hindi kilalang panganib sa labas. Ang lugar na ito ay ang base ng Sage Faction ng Heaven's Legacy Race. Lubos kaming ligtas dito. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Ang lugar na ito ay protektado ng Destiny Energy, kaya napakahirap para sa Heaven-defying faction na mahanap ang lugar na ito. At bukod pa riyan, narito rin ang Divine Punishment God. Kasabay nito, pinangunahan ng Protector ang kanyang partido pabalik sa Divine Kingdom ng Heaven-defying faction. Ang Heaven Lord ay naghihintay sa tuktok ng gitnang isla sa buong oras na ito. Left Protector, hindi ko akalain na pati ikaw ay mabibigo. Baka sa mukha ng Heaven Lord ang pagtataka habang siya ay bumantong hininga. Napakatagal na panahon mula nang makatikim sila ng magkakasunod na kabiguan, at nangyari ang lahat pagkatapos ng paglitaw ng 9th God Eye. Ang Heaven Lord ay hindi lumilitaw na sinisisi ang Protector, dahil naiintindihan niya kung gaano kalakas ang Protector. Kung nabigo man ang Protector, malamang na nangangahulugan ito na nakatagpo siya ng isang God Expert. Ang Divine Punishment God ay nagpakita. Bahagyang umiling ang Protector. Ang 8 Great God Eyes, Ham. Nagdilim sa galit ang mukha ng Heaven Lord. Gayunpaman, nakuha ko ang ilan sa dugo ni Zhao Feng. Marahil ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Binaliktad ng Protector ang kanyang kamay, na nagpapakita ng isang glass tube na may butil ng dugo sa loob. Ang 9th God Eye ay hindi mahahalata na binago ang kaluluwa at laman ni Zhao Feng. Marahil ang isang lihim na konektado sa 9th God Eye ay nasa loob. Ang mga mata ng Heaven Lord ay kumislap ng matalim na liwanag.